Unfortunately, we cannot do that. Noted. Attorney Gabunan, what is your pleasure? With due indulgence, Your Honor, now I will give in to my temptation. First, Your Honor, what is happening now could have been prevented had we done this exercise during the pretrial. When the clerk of court asked for stipulation on documents, these included stipulations on the acknowledgement receipts. That was the opportune time for the defense counsel to have examined page by page, receipt by receipt, the faithful reproduction of the COA AR copies with their own copy, Your Honor. They passed upon this opportunity. These ARs have not been individually marked, counsel? They have been marked, Your Honor. Counsel, for the respondent, you said they were not yet marked, the ones being showed to the witness. No, Your Honor. They were marked already, Your Honor, but we also have our own marked copies, Your Honor. That is precisely my point, counsel. Before the clerk of court, this is like an extended or additional pre-trial. Perhaps this can be done before the clerk of court. Yes, You Your need not stipulate to all, only to those that exactly the same as your copies. It can be 10 out of 845, 844 out of 845. I do not know, really, quite frankly. But we'd rather give you the opportunity than litigate this in open court, piece by piece, similar to the stipulation asked for by the counsel for the panel of prosecutors. The court is inclined to allow for this one more opportunity to stipulate as to the acknowledgement receipts. But since you have your own copies of ARs, and since the issue pertains to the chain of custody, after you submitted it to the COA, then the court would like to afford you the opportunity to compare it. Actually, we will agree to that proposal, Your Honor, but we provided, Your Honor, that we will not be forced to stipulate that the ARs are authentic, etc. To restore a level of trust on the side of the defense, maybe we can even use their own documents. If they do not trust the prosecution's documents or photocopies of the prosecution's documents, then we will use their documents, Your Honor, because we are certain that their documents is the same as our documents. Let's use the defense documents, Your Honor. Magandang araw mga ka-Fiscal EJ. Pag-usapan natin ang stipulation. Unang punto, bakit importante ang stipulation? Tingnan natin ang numero. Mga 845 acknowledgement receipts ang pinag-uusapan natin. Ngayon, isipin ninyo kung hindi mag-stipulate ang dalawang panig. Kailangan pa bang ipakita ng COA witness ang bawat isa sa open court? Your Honor, ito po ang acknowledgement receipt number 1, number 2, number 3, number 4, at tuloy-tuloy hanggang 845. Seriously? Ito ba talaga ang dapat mangyari sa impeachment court? Kaya mahalaga ang stipulation. Kung may mga bagay na hindi naman talaga controversial o genuinely disputed, gaya ng existence ng mga acknowledgement receipts, bakit kailangan pang ubusin ang oras ng korte para isa-isang i-identify ang mga ito? Kung pareho naman ang hawak na documents ng prosecution at defense, bakit kailangan pang patagalin para lang ma-establish na ito ang mga dokumentong tinutukoy sa kaso? Remember, impeachment trial ito. Ang Senate ay nakaupo bilang impeachment court at buong bansa ang nanonood. Every minute na nasasayang sa unnecessary na pag-compare at pag-identify ng mga dokumento ay isang minuto rin na hindi magagamit ng impeachment court para talakayin ang mas importanteng issue, kung ano talaga ang pinapatunayan ng mga dokumentong iyon. Ikalawang punto, sana natapos na ito noong pre-trial. Ito ang isa sa mga tanong ko. Bakit hindi ito natapos noong pre-trial? Iyan naman talaga ang purpose ng pre-trial. Doon dapat na-identify ang mga documents, na-mark, na-organize ang evidence, at kung may mga bagay na hindi na kailangang pagtalunan, stipulate na. In simple terms, huwag nang hintayin ang trial proper para patunayan ang mga bagay na pwede naman sana napagkasunduan na bago pa magsimula ang trial.
Kung nag-stipulate na sana ang defense during pre-trial na, yes, these documents exist, yes, these are the documents submitted by the OVP to COA, then napakaraming oras sana ang na-save. Pero hindi iyon nangyari. Kaya ngayon, sa presentation of evidence, bumalik na naman ang issue. And we can understand kung bakit na-frustrate si Attorney Kapunan. Dahil kung ang posisyon ngayon ng defense ay hindi kami mag-stipulate hanggang hindi namin na-verify ang bawat dokumentong ipinipresenta ng prosecution, ang practical consequence niyan ay kailangan na namang isa-isahin ang mga documents. At iyan mismo ang klase ng delay na dapat sanang naiwasan sa pamamagitan ng stipulation. Ikatlong punto, sang-ayon ako na may point ang defense pagdating sa authenticity. Ito naman ang punto ng defense. Magkaiba ang pag-stipulate na umiiral ang isang document at ang pag-stipulate na authentic, totoo at admissible ang document. Willing daw ang defense na mag-consider ng stipulation, pero ayaw nilang ma-interpret na dahil nag-stipulate sila, inaamin na rin nila na authentic ang lahat ng acknowledgement receipts. Okay, fair enough. Pero tingnan natin kung ano ang nangyari pagkatapos. Which goes to my fourth point. Ang solusyon ni Kapunan? Gamitin na lang natin ang documents ng defense. Ito ang interesting na part. Ang sinabi ni Attorney Kapunan in substance, kung problema ninyo ang copies namin, bakit hindi na lang natin gamitin ang copies ninyo? Sakto, di ba? Kung hindi comfortable ang defense sa documents na hawak ng prosecution dahil baka iba raw, questionable ang provenance o hindi sila sigurado kung pareho ba talaga sa hawak nilang documents, then use the defense's own documents. Iyon ang proposal ni Kapunan sa impeachment court. Gamitin na lang ang copies na nasa defense. And honestly, clever procedural answer iyon. Dahil kung ang prosecution mismo ang magsasabi, fine, let's use your documents, ano pa ang pag-uusapan? Hindi na pwedeng sabihin ng defense, those are not our documents. Kanila naman ang documents. Hindi na rin ganoon kadaling sabihin, we don't know where those documents came from dahil nasa possession naman nila ang mga iyon. Kaya sa halip na mag-away pa ang dalawang panig kung kaninong copy ang tama, bakit hindi na lang gamitin ang sariling copies ng defense? At iyan ang essence ng proposal ni Kapunan. Tigilan na natin ang pag-aaway tungkol sa copies at pumunta na tayo sa mas importanteng tanong. Ano ba talaga ang pinapatunayan ng mga dokumentong ito? Pati nga ang biro niya na gusto na niyang matapos ang comparison para makapanood na siya ng Odyssey ay nakapagpatawa sa chamber. Pero behind that humor, may seryosong punto. Bakit kailangang pag-aksayahan ng impeachment court ng ilang araw ang pag-compare ng mga dokumentong pareho namang palang hawak ng dalawang panig? Ikalimang punto, dito na papasok ang issue ng dilatory tactic. Ngayon, ito ang part na kailangan nating tingnan beyond the personalities ni Attorney Kapunan at Attorney Ferrer. Hindi ito tungkol sa kung sino ang mas malakas magsalita. Hindi rin ito tungkol sa kung sino ang mas magaling makipagtalo. Ang tanong ay, ano ang practical effect na hindi pag-stipulate? Kung ang resulta ay kailangan pang ipatawag ang COA witness at isa-isang ipa-identify ang daan-daang documents kahit pareho naman itong hawak ng prosecution at defense, then obviously, tatagal ang proceedings. Now, hindi ko sinasabing automatically acting in bad faith ang defense. Of course, may right silang mag-object. May right silang i-challenge ang authenticity. May right silang igiit na kailangang patunayan ng prosecution ang kanilang kaso. Pero hindi rin ibig sabihin na pwedeng gamitin ang right to object para basta na lang patagalin ang proceedings. Iyan ang distinction. Kung legitimate ang objection, then defend it. Pero kung ang objection ay halos walang substantive value pero nagdudulot naman ng malaking delay, reasonable lang na itanong, hindi ba ito dilatory tactic? And in my view, pwede talaga itong tingnan bilang isang dilatory tactic kung ang epekto ng hindi pag-stipulate ay mapipilitan ang impeachment court na gumugol ng napakaraming oras para i-identify ang daan-daang documents na, sa huli, hindi naman pala kontrobersyal ang existence. Hindi ibig sabihin na proven na ang intention ng defense ay mag-delay. But as a matter of practical effect, iyan ang posibleng mangyari. Ika-6 na punto.
Bakit importante na hindi ma-delay ang proceedings? Dahil impeachment trial ito. Hindi ito ordinaryong civil case na dalawang private parties lang ang nag-aaway. Vice President ng Republika ang nililitis at milyon-milyon Pilipino ang nanonood at nakikinig. So imagine niyo kung paulit-ulit na ganito ang nakikita ng publiko. Objection, compare the documents, hindi namin copy yan, unsigned yan, undated yan, identify this document, identify that document, tapos balik na naman at balik na naman. Eventually, ano ang mangyayari? Mapapagod ang publiko, maboboard, mawawala ng interest. At kapag nawala ng interest ang publiko, mas mahirap na nilang maintindihan ang actual substantive issues ng impeachment trial. And for me, that delay itself can be an indication that the lawyers of Vice President Sara Duterte may not have a substantive defense to offer on the merits. So, dito lang muna ako. Ito si Fiscal EJ. Kita-kits sa sunod na Legal Explainer. Maraming salamat po.